Narito na mga newscoop ngayon. Pamamaril sa piyesta sa Negros Occidental, isa patay, 5 sugatan. Isang taong gulang na bata sa Tawi-Tawi, sugatan matapos matusok ng nail pusher sa dibdib. Nangyayari sa Middle East, isa ng krisis para sa mga minimum wage earners ayon po sa isang ekonomista. Escalation o panglala ng gera sa Middle East ibinabala ng isang international studies professor dahil sa pagpanig ng ilang bansa sa Amerika. Tuesday Vargas, hindi ikinahihiya ang pagiging host ng Bingo. At anak ni Lea Salonga na si Nick Chen, ikinwento kung paano niya nalaman ang hiwalayan ng kanyang mga magulang. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Pamamaril sa piyesta sa Negros Occidental, isa patay, 5 sugatan. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Isa katao ang nasawi habang 5 ang sugatan matapos ang pamamaril sa isang piyesta sa Escalante City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, biglang dumating ang 48 anyos na suspect at nagpaputok ng baril habang nagkakasayahan ng mga tao. Agad dinala sa ospital ang mga biktima ngunit isa ang idineklarang dead on arrival habang ginagamot ang 5 sugatan. Na-recover sa lugar ang mga basyo ng bala na isa sa ilalim sa pagsusuri. Sumuko naman ang suspect sa mga otoridad at naharap sa kasong murder. Isang taong gulang na bata sa Tawi-Tawi, sugatan matapos matusok ng nail pusher sa dibdib. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Isang taong gulang na bata ang sugatan matapos matusok ng nail pusher sa kanyang dibdib sa Bongaw, Tawi-Tawi. Ayon sa mga otoridad, naglalaro umano ang bata ng matulis na bagay nang hindi napansin ng mga magulang. Nadapa ito at tumusok ang nail pusher sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Agad dinala ang bata sa ospital kung saan siya ay sumailalim sa operasyon. Sa ngayon, nasa maayos na kondisyon na siya. Nagpaalala ang mga health official sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at ilayo ang mga delikadong bagay upang maiwasan ng ganitong insidente. Mahigit 400 na gas stations nagsara na, bunsod ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon po yan sa Philippine National Police. Naritong news scoop ni Ann Rodriguez. Umabot sa mahigit 400 ang bilang ng mga nagsarang gas station sa bansa, bunsod ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa 14,313 gas stations na tinutukan ng ahensya, kabuang 403 ang mga nagsarang istasyon. Samantala, katuwang ang Department of Energy, iniimbestigahan na ng PNP kung may kaugnayan sa hoarding at profiteering ang pagsasara ng mga gasolinahan. Nabatid na ilang kaso na rin ang pananamantala sa kasalukuyang krisis sa langis ang naiulat sa ilang lugar sa bansa, tulad ng Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Albay. Para sa News Scoop, Ana Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Palasyo, iginiit na walang oil crisis sa bansa. Crisis Committee inihahanda na. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Itinanggi ng Malacanang na dinadownplay ng pamahalaan ng kasalukuyang sitwasyon kaugnay ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na walang krisis sa supply ng petrolyo sa bansa. Bagkus, ang nararanasan ay price disruption na dulot ng labanan sa Middle East. Giit ni Yusek Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang matiyak na hindi kukulangin ang supply ng krudo,
fuel at pagkain. Sinabi ng palace official na nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DOE, DA at DSWD upang magbigay ng tulong at siguraduhin na hindi mararamdaman ng taong bayan ang kakulangan. Samantala, inanunsyo rin ni Castro na iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng isang crisis committee upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sa kasalukuyan, pina-finalize pa ang dokumento para sa naturang komite at wala pang inilalabas na detalye hinggil sa magiging komposisyon at mandato nito. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nangyayari sa Middle East, isa ng krisis para sa mga minimum wage earners. Ayon sa isang ekonomista, narito ang news scoop ni Rhea Bel Medina. Naniniwala ang isang ekonomista na krisis ng matatawag ang nararanasan ng mga Pilipino bunsod ng walang prenong big-time oil price hike at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, taliwas sa pahayag ng gobyerno. Ayon kay Professor Emmanuel Leco, dating Pangulo ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, pinakaapektado ang mga minimum wage earner at unti-unti na ring lumalatay ang epekto ng krisis sa mga nasa middle class. Nakukulangan din si Leco sa mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagmahal ng langis, kasabay ng pagsupla sa pahayag ng pamahalaan na hindi dapat magpanik ang publiko. Kung sa punto po at pananaw ng mga pangkaraniwang mamamayan, lalong-lalo na po yung mga minimum wage earners sa ating pong bansa. Ito po ay krisis na dahil araw-araw ay nararamdaman na po nila ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At ang taas ng mga presyo ngayon ay hindi po biro-biro. Ang petrolyo, tumaas yan, hindi lamang po piso, kundi mahigit pa po 10 piso. So, pagka po pangkaraniwang mamamayan, sa kanila po ay krisis yan pang araw-araw. Samantala, suportado ng ekonomista ang hirit na suspindihin ang excise tax sa krudo, pero mas makakatulong anya sa mga mamamayan kung isasama na rin ang value-added tax at pagrepaso sa oil deregulation law. Suspension, pero review na rin yung oil deregulation law. Dahil ang sabi nila, kaya patupad ng oil deregulation law, para po mas-stimulate ang kompetisyon. Ano nangyayari? Ang taon na po yan nakikita natin. Tuwing magtataas ng presyo ang isang oil company, sunod-sunod na po sila. Wala po tayo nakikitang kompetisyon. Siguro parang ilan na kompetisyon sa mga iba't ibang mga gasolinahan, pero hindi po yan significant, hindi po yan malawakan. So, siguro po sa mga sunod na araw, buwan, panahon, totoo po yan, wala po tayong toyo, kaya po tayo ay patuloy na mag-aangkat. So, tingnan naman po natin kung pwede natin magawa. Ito ang tinig ng ekonomista at former president ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Professor Emmanuel Leco sa panayam ng DWIZ. At para sa News Scoop, ako si Rhea Bel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Escalation o paglala ng giyera sa Middle East, ibinabala ng isang international studies professor dahil sa pagpanig ng ilang bansa sa Amerika. Naritong news scoop ni Rayan Antiquina. Mahirap tansyahin kung kailan matatapos ang giyera sa Middle East. Ito ang inihayag ni Professor Renato De Castro ng Department of International Studies de La Salle University. Sa halip, ayon kay Professor De Castro, nagkakaroon pa ng escalation o paglala sa giyera dahil sa pagpanig ng ilang bansa sa Amerika. Ang sabi niya, war o ang digmaan ay nasa realm ng uncertainty. Hindi natin malalaman kung paano matatapos ang digmaan. Kasi ayun nga, sa kasabihan, madaling pasukan ang digmaan pero mahirap itigil. Kasi hindi mo alam yung magiging reaction at of course yung kakayanan ng kabila. So ayan ang sagot ko. Talagang matindi ngayon ang nangyayari. In fact, nagkakaroon ng tinatawag nating escalation ng digmaan. Giit naman ni Professor De Castro, isang oportunidad ang nangyayaring giyera upang lumayo ang bansa sa petroleum-based economy. Probably, yung nangyayari ngayon sa Iran, opportunity na ho natin na lumayo ho
sa isang petroleum-based economy. Na mag-isip na po tayo ng renewables para po talaga ma-manage natin yung pagtaas ng presyo ng langis. So tignan po natin yung crisis bilang isang oportunidad, no, na mag-isip po tayo. Nandiyan po yung talagang we have to look at renewables katulad ng nuclear energy para hindi na lang po aaray at magreklamo kung tataas ang presyo ng langis. Ito ang tinig ni Professor Renato De Castro ng Department of International Studies de La Salle University sa panayam ng DWIZ. At para sa Newscoop, ako si Rayan Joy Antikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Simple at tipid na graduation rights ipinag-utos ng Department of Education. Naritong newscoop ni Jordan Gutierrez. Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa na gawing simple at tipid ang mga magiging graduation at moving up ceremonies ngayong taon. Ito'y kasunod pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis na nagdudulot ng dagdag gastos sa mga pamilya. Sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 15, ipinagbabawal ang labis na paggastos kabilang ang magagarang kasuotan at anumang kontribusyon o bayarin para sa naturang seremonya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng hakbang na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga magulang habang ipinagdiriwang ang tagumpay ng mga mag-aaral. Samantala, pinapayuhan din ang mga paaralan na idaos ang seremonya sa mga simpleng lugar lamang tulad ng mga school grounds o covered court. Nilinaw din ng DepEd na hindi dapat gawing requirement sa graduation ang mga non-academic activities tulad ng field trips at prom. Para sa Newscoop, ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Three-term school calendar, mas makabubuti kung sa school year 2027-2028 na lamang ipatupad. Ayon po yan sa Teachers Dignity Coalition. Naritong newscoop ni Ann Rodriguez. Welcome para sa Teachers Dignity Coalition o TDC, ang inaprobahang trimester school calendar ng Department of Education. Ayon kay TDC Chairman Benjo Basas, makatutulong ang bagong school calendar para maresolba ang ilang problema sa sektor ng edukasyon. Kami naman kahit i-appreciate, no, kasi meron naman dito talaga, no, meron dito sa tingin namin ay ni-resolve na talaga yung ilan sa mga problema, no. Halimbawa, kasi ngayon talaga rampant yung mga class disruptions po dati, no, meron tayong mga Christmas break, halimbawa, no. So dito sa ginawa na pinakitang presentasyon sa amin ng plano ng DepEd ay ma-resolve natin, ano, yung mga gano'n, ano, pati yung mga minsan kasi halimbawa ngayong fourth quarter, ano, ay marami na, no, maraming lessons na hindi na nako-cover, no, na talakayin ng ating mga guro. Gayunman, aminado si Basas na mas makabubuti kung sa susunod na school year 2027 to 2028 na lamang ipatutupad ang 3-term school calendar. Isa naming nirelease po dito, baka masyado naman tayo nagmamadali kung yung June, no, so 2 months to go, no, ay ipatutupad natin, no. So sabi namin baka kailangan pa kasi kahit mga teacher po natin, no, ngayon ay nagtatanong, no, kung paano raw ito gagawin. Kasabay nito, tinukoy ng TDC Chairman ang mas mahigit na suliranin sa sektor ng edukasyon na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Ang aming panawagan pa rin sa gobyerno, dapat talaga kumilos yung ating gobyerno, specifically yung ating kongreso para tugunan yung lahat ng pangailangan ng ating sistema. No, mula doon sa mga kakulangan sa classroom, kakulangan sa teacher, sa mga aklat, no, lahat ng mga kagamitan sa eskwela, even yung kubeta natin, no, siksikan yung mga bata sa klase, di ba? Kulang tayo ng mga school buildings and everything, no. And most importantly, alagaan natin yung ating mga teacher. Bigyan po natin ng sapat na sweldo ng mga benepisyo yung ating mga guro. At iyan ang tinig ni TDC Chairman Benjo Basa sa panayam ng DWIZ. Para sa Newscoop, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senador Win Gatchalian nanindigan sa soberanya ng Pilipinas sa pagbisita sa Pag-asa Island. Naritong newscoop ni Angelo Bainio.
Bumisita si Senator Win Gatchalian noong March 20 sa Pag-asa Island sa Kalayaan Island Group upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa mga residente at sundalo. Sa kabila ng mga radio challenge mula sa China, habang nasa Himpapawid, iginit niyang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang isla. Binigyang diin niya na ang presensya ng mga pamilyang Pilipino roon ay simbolo ng ating jurisdiksyon. Bilang pinuno ng Senate Committee on Finance, tiniyak niyang magiging prioridad sa 2027 national budget ang pagpapabuti ng mga pasilidad tulad ng paaralan, health center at municipal hall. Nagbigay rin siya ng garantiya ng sapat na pondo para sa Philippine Coast Guard upang mapanatili ang pagbabantay sa karagatan. Kasama niya sa pagbisita si PCG Commodore J. Tariela at mga lokal na opisyal bilang pagpapakita ng matatag na presensya ng Pilipinas sa rehiyon. Impeachment ni Vice President Sara Duterte posibleng maitawid sa Senado sa sandaling maipresenta na ang mga dokumento at ebidensya. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Kumpiyansa ang House Committee on Justice na maitatawid sa Senate Impeachment Court ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona, gaya sa 19th Congress, malaki ang pag-asa na makakuha ng 1/3 votes ang reklamo laban sa Vice Presidente sa sandaling talakayin na ito sa plenaryo. Anya, kapag naipresenta at nailabas na ang mga dokumento, testimonya at ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, makahihikayat ito sa iba pang mga kongresista na bumoto ng pabor. Maliban dito, naging basihan din ni Congressman Ridona ang naging resulta ng botohan sa sufficiency in grounds ng kaso. Nalagpas na anya sa kalahati para maabot ang 1/3 votes ng kabuuang miyembro ng Kamara. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Online gaming platforms na may violent content pinaiimbestigahan sa Senado. Naritong news scoop ni Celi Ortega Bueno. Pinaimbestigahan sa Senado ang mga online gaming platforms na may violent content na posibleng makaimpluwensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan. Sa inihaing Senate resolution ni Senator Risa Hontiveros, inaatasan nito ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na imbestigahan ng mga online gaming platforms tulad ng Roblox, Minecraft, Fortnite, Call of Duty, Free Fire at iba pang multiplayer online games na may violent content na maaari nga daw makaimpluwensya sa mga kabataan. Ang hakbang ni Hontiveros ay matapos na mapigilan ng mga otoridad ang grupo ng mga kabataan sa Laguna mula sa tangkang mass shooting sa isang paaralan. Nababahala si Hontiveros dahil ang mga ganitong laro sa online ay walang mekanismo para ma-verify ang edad at pagkakakilanlan ng mga naglalaro at hindi na po protektahan ang mga menor de edad laban sa mga predators at harmful content. Tinukoy ni Hontiveros sa resolution na ang mga online gaming platforms na may chat features ay napapasok ng mga matatanda at nagagamit para makausap ang mga bata at mauwi sa grooming, pang-aabuso at paggawa ng karahasan. Hinikayat na mababatas na kasabay ng mabilis na development sa teknolohiya, kailangan pag-usayin ng Kongreso ang mga batas at regulatory frameworks para sa pagpapalakas ng digital literacy at responsableng gaming education sa mga kabataan. Tinutugudan din ng investigasyon nito ang epekto sa mental health ng mga kabataan dahil sa sobrang pagka-expose sa mga online games. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tatlong vape shops sinalakay at ipinasara ng Department of Trade and Industry sa Malabon. Naritong news scoop ni Danny Cruz. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng vape o e-cigarette, na maging maingat at mapanuri sa pagbili ng mga nasabing produkto. Tatlong vape shop ang sinalakay at ipinasara ng DTI sa Barangay Concepcion sa lungsod ng Malabon. Ayon sa paalala, hindi lahat ng murang vape ay ligtas gamitin. Kadalasan ng mga peking produkto ay may mababang kalidad at maaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Sa pagkakaiba ng orihinal sa peking vape, ang mga orihinal na produkto
ay may maayos at malinis na packaging, kompleto sa label tulad ng brand name, babala at iba pang detalye. Mayroon din itong safety seal at rehistrado sa Department of Trade and Industry o DTI at karaniwang mabibili lamang ito sa mga lehitimong tindahan. Samantalang mga peking vape ay kadalasan ay may malabong print sa packaging, kulang ang impormasyon, madaling masira o may tagas at nagdudulot ng kakaibang lasa na maaaring makairita sa lalamunan. Wala rin itong rehistro mula sa DTI at kadalasang ibinebenta sa mas murang halaga. Binigyan din ng mga eksperto na ang paggamit ng peking vape ay maaaring magdulot ng pagkahilo, ubo, iritasyon sa lalamunan at iba pang seryosong problema sa kalusugan. Kaugnay nito, hinikayat ng publiko na bumili lamang sa mga lehitimong tindahan, tiyaking may rehistro ang produkto at suriing mabuti ang pagbili upang masiguro ang kaligtasan. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dahil sa kakulangan ng langis, magkakaroon daw ng 3 buwang nationwide brownout sa Abril. Ha? Alamin natin kung fact or fake. Dahil sa nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan, kabi-kabila ang epekto nito sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Tumataas ang presyo ng gasolina at dagdag singil sa tubig at kuryente. Kasabay nito, kumakalat ang isang video sa social media na nagsasabing magkakaroon daw ng nationwide brownout simula April 20 na aabot daw ng hanggang 3 buwan dahil sa kakulangan ng langis. Marami ang nag-aalala kaya agad kaming nag-imbestiga kung facts nga ba ito o fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake. Agang abiso hanggang April 15 na lang ang supply ng gasolina at krudo sa bansa, kaya magkakaroon ng malawakang brownout. Magsisimula sa April 20 na tatagal ng 3 buwan, ang mga lugar na mauunang mag-brownout ay makikita sa post namin. Tingnan. Ayon sa post, hanggang April 15 lang ang supply ng gasolina, krudo at langis sa bansa. Kaya magsisimula raw ang malawakang brownout sa April 20 at tatagal hanggang 3 buwan. May listahan pa ng mga lugar na mauunang maapektuhan. Pero isa itong fake. Peking balita dahil walang opisyal na anunsyo tungkol sa nationwide brownout. Ang video ay malinaw na gawa gamit ang artificial intelligence. Iisang anchor pero iba-iba ang hairstyle, mali ang kilos ng bibig at unnatural ang boses. Ang link naman sa post ay nagtuturo lang sa isang online shopping site na indikasyon na isa itong marketing trick. Walang banta ng 3 buwang brownout sa bansa. May sapat na oil supply na tatagal ng hanggang 60 araw ayon sa pamahalaan. Huwag basta-basta maniwala sa ganitong mga social media post. Kung may makita kayong nakakapanik na post, i-verify muna sa opisyal na source bago maniwala. Para sa Facts or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Halaga ng premyo ng inaabangang playoff prediction game ng isang online sportsbook umabot na ng 1 bilyong piso. Naritong special report. Opisyal nang inilunsad ng Arena Plus Philippines ang kanilang 1 billion MVP Dream Most Valuable Prediction sa Pasay City, kung saan may pagkakataon ng mga manlalaro na manalo ng hanggang 1 bilyong piso sa pamagitan ng tamang playoff predictions. Ayon sa bagong brand ambassador ng Arena Plus na si TV host actor Luis Manzano, maaaring sumali ang mga interesado sa pamagitan ng pagbisita sa official website o paggamit ng Arena Plus mobile app. Kailangan lamang anyang hanapin ang playoffs MVP banner at gamitin ang libreng 1 billion prediction ticket upang makapasok sa patimpalag. Dagdag pa ng brand ambassador, sa dami ng kanyang nasalihang promos at palaro, ito ang pinakamalaki niyang narinig kaya't ikinararangal niyang maging bahagi ng kampanya.
Nung sinabi nga sa akin ng Arena Plus about the 1 billion MVP, diba sabi ko parang grabe yung 1 billion peso MVP dream. Sabi ko, I've done a lot of promos, a lot of contests, pero eto na siguro ang pinakamalaking narinig ko, nagawa ko. So I'm very thankful to be part of this this endeavor ng Arena Plus. Sabi ko nga ibang Arena Plus, isipin niyo may 1 billion MVP dream. Tapos ngayong gabi, doon sa vault natin, pwede ka pa manalo ng 1 million in game credits. So it goes to show na talagang napakarami din na gustong ibigay ng Arena Plus. Naging star-studded naman ang paglulunsad matapos magpakitang gilas sa court sina Coach Bong Ravena at 3D Ravena at dumalo rin ang aktres na si Beauty Gonzalez upang ipakita ang suporta sa online sportsbook. Masaya kahit di ako mahilig sa basketball. And also, may narinig ako na libreng merch daw, like t-shirt. Ayun, masaya. Ang pagsali ng palaro ay libre. Walang kailangang deposit o pustahan. Kaya hinihikayat ng Arena Plus ang publiko na i-download ang app o bisitahin ang kanilang website upang makilahok. At yan ang aking special report. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tuesday Vargas, hindi ikinahiya ang pagiging host ng Bingo. At anak ni Lea Salonga na si Nick Chen, ikinwento kung paano niya nalaman ang hiwalayan ng kanyang mga magulang. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, ibinahagi ng komedyanteng si Tuesday Vargas ang kanyang karanasan sa pagtanggap ng iba't ibang hosting jobs kabilang ang mga children's party at bingo events. Ayon sa kanya, nagsimula siyang makatanggap ng mga alok matapos siyang magpahayag sa social media ng kanyang kahilingan na mabigyan ng trabaho. Isa sa kanyang mga naging gawain ay ang pag-host ng bingo events. Ikinuwento rin ni Tuesday na hindi bago sa kanya ang ganitong trabaho dahil nagsimula na siyang mag-host ng bingo noong siya ay nasa college pa. Anya nakatulong ito upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan sa pag-aaral. Binigyan din ng aktres na marangal ang anumang trabaho basta ito ay ginagawa ng maayos. Ipinahayag din niya ang kahalagahan ng pagsikap upang matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, ibinahagi ni Nick Chin ang karanasan kung paano niya nalaman ang paghiwalay ng kanyang mga magulang na sina Lea Salonga at Robert Chin. Ayon kay Nick, nalaman niya ang tungkol sa hiwalayan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng isang komento ng netizen sa kanyang Instagram post. Ayon pa kay Nick, sobra siyang nabigla dahil sa social media pa niya nalaman na hiwalay na ang kanyang parents, kaya't agad umano siya nagtanong sa kanyang ama upang kumpirmahin ang sitwasyon. Kinumpirma naman umano ng kanyang ama ang paghiwalay nito at ng kanyang ina at ipaniliwanag na mahirap ang naging proseso ng kanilang desisyon. Dagdag ni Chin, napansin niya noong pa na may kakaiba sa relasyon ng kanyang mga magulang kumpara sa ibang pamilya. Sa kabila nito, sinabi ni Nick na natiling maayos ang kanilang relasyon bilang pamilya. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. 6 to 10 days in between breaks sa ilalim ng trimestral calendar, hindi umano realistic para pagkasyahin ang mga school activities at iba pang trabaho ng mga guro. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Lang po ang pangunahing concern ng mga guro, kumbaga parang biglaan at bukang nakakapanibago itong hakbang na ito ng DepEd. Tama po ba, Kong? Well, isa yun. Tapos, marami rin question dun sa sinasabi nila na magkakaroon ng 65 to 69 days na dire-diretsyong turo daw. Tapos, pagkatapos nito ay magkakaroon ng 6 to 10 days na parang break. Wellness break. Well, hindi siya wellness break dahil dito sa 6 to 10 days daw, dyan na raw kailangan gawin. One, yung preparing for yung paghahanda para sa pagtuturo, yung grading, checking, submission of forms,
mga extracurricular activities, no, sa halip na dun sa rest of the school days, dito na raw, no, yung mga pa-contest, mga sports, iba pang school celebrations and so on, pati yung in-service training ng mga teachers. Tapos pag natapos lahat ng yan, pwede raw mag-wellness break. So 6 to 10 days lang ito, parang taas kilay din ng mga guro na realistic ba ito na lahat ay maaaring ipasok sa araw. Kasama pa rin nga pala pati yung aral o learning recovery programs, dito rin daw gagawin. So siksik na siksik itong 6 to 10 days na ito na parang kine-question. Tapos sinasabing may wellness break pa. So ang tanong nila ay, totoo ba yan na makakapag-break ka kung lahat na lang ng mga activities na labas sa pagtuturo ay supposedly diyan gagawin sa limitadong oras na yan. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, online gaming platforms na may violent content pinaiimbestigahan sa Senado. Dahil sa kakulangan ng langis, magkakaroon daw ng 3 buwang nationwide brownout sa Abril. Alamin kung fact or fake. Joey Marquez at Alma Moreno, hindi maayos ang naging pag-iwalay hanggang ngayon. Alamin kung fact or fake. Kumita sa paggawa ng customized stickers. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo nga ba na kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain? Let's prove it. Tara na, tikman ang sarap ng Leyte. Mga delicacies na dapat mong subukan sa highly recommended. Sex Bomb Girls, inanunsyo ang susunod na Get Out concert. BTS comeback concert, dinagsa ng mga tagahanga. Jake Cuenca at Rabia Mateo usap-usapan online matapos maispatan sa BGC. At all-female group na BINI maglalabas ng extended play bagong kanilang Coachella 2026 debut. At alamin natin na magiging lagay ng panahon kung perfect ba na mag-ice coffee date mamaya with yourself. Sa Weather Report, mga detalye naman naglalaki ang balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Halos 60,000 pulis ide-deploy sa buong bansa sa pagdiriwang ng 2026 Holy Week at Summer Vacation. Naritong News Scoop ni Kim Gomez. Magde-deploy ang Philippine National Police ng halos 60,000 na mga tauhan, kabilang na ang mga pulis at mga force multipliers upang tiyakin ang kaligtasan sa buong bansa sa pagdiriwang ng 2026 Holy Week at Summer Vacation. Sa isang press briefing, sinabi ni Captain Amy Centro-Chu, hepe ng Public Safety Division, Tourist Security and Protection Section ng PNP, na aabot sa 59,416 ang mga tauhan na na-mobilize para sa operasyon na tinawag na Ligtas Semana Santa 2026. Sa kabuuang bilang, 39,540 ay mga tauhan ng PNP, 5,185 ang augmentation forces at 14,691 ang mula sa mga advocacy groups. Magfo-focus anya ang mga otoridad sa 3,277 na mga tourist destinations sa buong bansa, kung saan tataas ang visibility ng mga pulis sa pamamagitan ng foot patrols at pagtatayo ng assistant desk. Kaugnay nito, nilinaw naman ng PNP na wala pang na-monitor na partikular na banta sa mga nasabing lugar, kabilang na ang mga simbahan. Gayunman, binigyan diin ng PNP na maaaring bumaba ang bilang ng mga turista dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at travel cost, dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mahigit 40,000 halaga ng shabu nasamsam sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Bulacan. Naritong News Scoop ni Louie Angeles.
dalawang drug suspect na aresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Bulacan Police sa bayan ng San Miguel at bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat ni Police Colonel Muhammad Abdullah, Pepe ng San Miguel Police Station, isang suspect ang naaresto bandang alas 2:20 ng hapon sa barangay Pulong Bayabas sa naturang bayan matapos maaktuhan sa aktong pagbebenta ng illegal na droga na kumpiska mula sa kanya ang higit kumulang sa 3 gramo na hinihina lang shabu na may tinatayang halaga na 20,400 at bypass money. Samantala, ayon naman kay Police Colonel Mark Louis Sigua, Epe ng Santa Maria Police Station, bandang alas 3 ng hapon, isa pang suspect ang naaresto sa Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan, at katuwang ang iba pang unit kabilang ang Bulacan PIU at PIDEA at Bulacan. Nasamsam sa suspect ang tinatayang 3 gramo din ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 20,400. Gayon din, isang marked money at nagamit sa operasyon. Ang dalawang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay isa sa ilalim sa kaukulang laboratory examination habang ang mga suspect ay nasa kustodiya ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Lueles para sa Impilang Metodo Lakas, DWIC, babalita ng tama, naglilipod ng tama. Sawi sa pag-ibig at palaboy-laboy na lalaki, ligtas nang nakauwi dahil sa pagmamalasakit ng kapwa Pilipino. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Ligtas nang nakabalik sa kanyang tahanan sa Cavite, si Danilo Di Maala, ang lalaki nag-viral matapos magpalaboy-laboy sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ayon kay Senator Bongo, nauna nang nagtungo sa Zamboanga si Di Maala, ngunit umalis matapos matuklasang may iba ng kinakasama ang kanyang asawa. Dahil sa sama ng loob, pinili niyang lumayo at nagpalaboy hanggang makarating sa Butuan City kung saan siya'y nawalan ng pera at gamit. 2 buwan din siyang namuhay sa lansangan bago na ipabot ang kanyang sitwasyon sa tulong ng isang vlogger, mga residente, netizens at lokal na opisyal. Agad namang umaksyon ang kampo ng senador upang matulungan siyang makauwi. Nagpasalamat ang senador sa sama-samang pagtutulungan ng mga Pilipino na naging daan sa ligtas na pagbabalik ni Di Maala sa kanyang pamilya. Papasalamat ako kay DM Morit Season ng General Trias. Siya po yung nagparating sa akin at maraming salamat po sa ating vlogger na si Jay Valencia para makarating kaagad. Daghang salamat kayo. Mga taga Mindanao, matinabangon na. At may Panginoon, masalamat tayo sa Panginoon. Amen! Huwag mawala ng pag-asa, dasal tayo. Yan ang tinig ni Senator Bongo. At yan ang aking newscoop, Angelo Bainio. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papa Bear at Coach Ronnie, pinasaya ang pilot episode ng Walang Bulahan. Scotty Thompson, bida sa kwentuhan. Naritong report. Umarangkada na ang bagong sports talk program na Walang Bulahan na pinangungunahan ni na dating PBA stars Benji Paras at Ronnie Magsanok matapos itong magpalabas ng kanilang kauna-unahang episode. Sa pilot episode, naging espesyal na panauhi ng Barangay Ginebra star na si Scotty Thompson. Tinalakay sa programa ang kanyang karera, mga karanasan sa PBA at ilang personal na kwento sa likod ng kanyang tagumpay bilang isa sa mga hinahangaang manlalaro sa liga. Ipinakita rin ni Papa Bear at Coach Ronnie ang kanilang natural chemistry bilang host na nagbigay ng masayang diskusyon at diretsahang usapan. Inaasahang magdadala ang programa ng mas marami pang makabuluhang panayama at kwentong sports sa mga susunod nitong episodes. Tampok ang iba't ibang personalidad sa mundo ng basketball at iba pang larangan. Mapapanood at mapapakinggan ang programang Walang Bulahan sa Aliw Channel 23 at DWIZ tuwing Sabado
Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang report, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Joey Marquez at Alma Moreno, hindi maayos ang naging paghihiwalay. Hanggang sa ngayon, alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, hindi naging maayos ang paghihiwalay ni Joey Marquez at Alma Moreno. Ito ang lumalabas na balita kung saan hanggang ngayon daw ay hindi nag-uusap ang dalawa. Wala naman umanong kinalaman ng sustento sa mga anak dahil nagagampanan naman daw ni Joey ang responsibilidad nito kundi hindi raw matanggap ni Alma ang ginawang pakikipaghiwalay ni Joey. Dahil itong kaya't hanggang ngayon ay hindi umano nag-uusap ang dalawa. Ngunit marami naman ang tatanong kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sa aming ginawang research, aming napagalaman ay sa itong fake. Ito dahil mismong sinabi ni Joey na napanatili nila ng kanyang dating misis na si Alma ang kanilang pagkakaibigan. Ayon sa komedyante, maituturing na BFF na sila ngayon ni Alma dahil matagal din naman sila nagsama bilang mag-asawa. Na-realize daw nila na i-consider ang feelings ng kanilang mga anak na naapektuhan sa tuwing mag-aaway sila, kaya sinabi niya raw dito na kung hindi man sila tumagal bilang husband and wife, ay maaari naman sila maging best of friends. Dahil dito kaya't ang balitang hindi naging maayos ang paghiwalay ni Alma Moreno at Joey Marquez ay isang malaking fake. At iyan aking fact or fake para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sex Bomb Girls inanunsyo ang susunod na Get Out concert at BTS comeback concert dinagsa ng mga tagahanga. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, inanunsyo ng Sex Bomb Girls ang susunod na bahagi ng kailang Get Out concert series. Ayon sa grupo, gaganapin ang kailang Round 6 concert sa SMDC Open Grounds, ngunit hindi pa inilalabas ang detalye kaugnay ng ticket selling at presyo. Nauna na nagsagawa ang grupo ng serye ng reunion concert sa iba't ibang venue, kabilang ang Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena. Una rito, nakansela ang gagawin sanang concert ng grupo sa Dubai at United Arab Emirates dahil sa kaguluhang nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, dinagsa ng libu-libong fans ang comeback concert ng K-pop group na BTS na ginanap sa South Korea. Ayon sa ulat, hindi lamang local fans ang dumalo kundi maging mga tagahanga mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga Pilipino fans ng grupo na kilala sa tawag na ARMY. Itinangal ng BTS ang kanilang mga bagong awitin mula sa kanilang comeback album na Arirang na sinalubong na mainit na pagtanggap ng kanilang audience. Ang naturang concert ay tinuturing na isa sa mga inaabangang pagbabalik ng grupo sa music scene matapos ang ilang taong hiatus. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pagsasailalim sa Pilipinas sa State of National Emergency, isinusulong ni Senador Bam Aquino. Senador Loren Legarda, pinuna ang hindi pagdalo ni DOE Secretary Sharon Garina sa pagdinig ng Protect Committee ng Senado. Supply ng langis ng bansa aabot hanggang sa unang linggo ng Mayo ayon sa Department of Energy. Panukalang bigyan ng academic records o employment documents sa mga fresh graduates inihain sa Kamara. Pamamahagi ng 10,000 subsidy sa mga bus operators sa pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop.
Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ, Sabado, 3 p.m. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Roro terminal fee para sa agri-vehicles ibababa ng piso simula Abril 15. Airport at landing fees magpapatupad din ng bawas singila. Pagpapasya ukol sa panukalang legislative wage hike ipinauubaya na ng Malacanang sa Kongreso. Pamamahagi ng 5,000 pesos sa fuel subsidy para sa mga TNVS drivers sa National Capital Region nagsimula na. Pagpapatupad ng price cap sa imported rice, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa paggawa ng customized stickers. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang mag-design, bakit hindi mo subukan ang sticker business? Patok na patok ang mga sticker na may retro vibes, bold typography at holographic finishes. Step 1, gamitin ang mga libreng design tools, applications or websites para gumawa ng unique at eye-catching designs. Step 2, maghanap ng maasahang printing services na nag-aalok ng iba't ibang sticker materials tulad ng vinyl, matte at holographic. Step 3, i-promote ang iyong mga produkto gamit ang social media platforms para ipakita ang iyong mga disenyo. Mag-post ng mga behind-the-scenes na video kung paano mo ginagawa ang iyong stickers. Nakakaengganyo ito sa mga potential buyers. Step 4, magbenta sa online marketplaces o gumawa ng sarili mong online store. Step 5, makinig sa feedback ng customers at patuloy na i-improve ang iyong mga produkto at serbisyo. Kaya kung may talento ka sa pagde-design, simulan mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo nga ba na kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain? Patunayan natin yan sa report na ito. Tuwing dumarating ang buwan ng dalaw ng isang babae, iba-iba ang nararamdaman ng bawat babae dahil ito sa pagbabago sa hormone sa katawan tulad ng estrogen at progesterone na nagdudulot ng pananakit ng puson, likod at minsan pati ng ulo. Ngunit may mga pag-aaral daw nang nagsasabing kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain. Pero bago tuluyang maniwala ay alamin muna natin kung totoo nga ba na kasing sakit ng heart attack ang pagkakaroon ng menstrual pain. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
Sa pag-aaral na inilathala ng National Library of Medicine sa USA, maraming kababaihan ang nakakaranas ng malakas na menstrual cramps, dysmenorrhea na nakakaapekto sa iba't ibang pang-araw-araw na gawain kapag may buwan ng dalaw. Ayon pa sa Medical News Today, may ilang reports mula sa ilang kababaihan na inihahalin tulad sa isang heart attack ang nararanasan nilang cramps. Ngunit hindi naman nangangahulugan na ang menstrual pain ay literal na kasing sakit ng sakit sa puso dahil wala namang konkretong medical study ang nagsasabing magkasing tindi nga ng sakit ang pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng matinding menstrual pain. Bagamat nakakaapekto sa maraming babae ang iba't ibang tindi ng sakit na dulot ng pagkakaroon ng menstrual cramps, mahalaga pa rin ang pagpapakonsulta upang malaman kung meron bang underlying conditions at kung abnormal din ang dalaw ng iyong menstruation o kung meron pa bang iba pang nararamdaman sa katawan. Tara na tikman ang sarap ng Leyte, mga delicacies na dapat mong subukan sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang tikman ang mga kakaibang putaheng tanging sa Leyte mo lang matatagpuan? Halina tuklasin ang mga pagkain na hindi mo dapat palampasin. Simulan natin sa binagol, isang matamis na kakanin na gawa sa taro, niyog at asukal na inilalagay sa kalahating baon ng niyog at binabalot sa dahon ng saging. Sunod ang moron, isang malagkit na rice cake na may halong tsokolate at gatas na perpektong kapareha ng mainit na kape o tsokolate. Huwag ding palampasin ang roskas, isang malutong at manamis-namis na biskwit na may anise na kadalasang pasalubong mula sa Leyte. Para sa mga mahilig sa kakanin, subukan ang suman latik, isang malagkit na suman na may matamis na latik sa ibabaw. At syempre, ang bukayo, isang matamis na pagkain na gawa sa ginadgad na niyog at asukal na siguradong magpapasaya sa iyong panlasa. Kaya't ano pa ang hinihintay mo? Huwag mo nang palampasin ang pagkakataong matikman ang mga natatanging pagkain ng Leyte. At yan ang ating Highly Recommended. JP Bugawan, pinangunahan ng Savage Spin Doctors sa pagbangon sa Spikers Turf. Naritong Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinangunahan ni JP Bugawan ng Savage Spin Doctors sa kanilang muling pagbangon matapos ang dalawang sunod na pagkatalo sa 2026 Spikers Turf Open Conference. Nakatulong si Bugawan sa dalawang sunod na panalo ng koponan kung saan siya ang nanguna sa puntos. Dahil dito kinilala siya bilang Spikers Turf Press Corps Player of the Week para sa March 18 hanggang 20. Sa kanilang laban kontra 3B Event Masters, nagtala si Bugawan ng 10 puntos para masungkit ang panalo. Sinundan pa ito ng mas malaking ambag laban sa Alpha Insurance Protectors kung saan umescore siya ng 17 points at tinulungan ng koponan na makabawi mula sa 0-2 set deficit para manalo. Target ngayon ng Savage na tapusin ng eliminations sa pamamagitan ng panalo laban sa VNS at AEP Cub Stars bago ang round-robin semifinals. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Jay Cuenca at Rabia Mateo usap-usapan online matapos maispatan sa BGC. At all-female group na BINI maglalabas ng extended play bagong kanilang Coachella 2026 debut. Narito ang iSpotted Report ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, umingay sa social media ang pangalan ni na Jake Cuenca at Rabia Mateo matapos silang mamataang magkasama sa Bonifacio Global City o BGC. Kumalat online ang ilang larawan kung saan makikitang sabay na kumakain at naglalakad ang dalawa sa isang mall. Sa isa pang kuha, makikita rin nakakbay si Rabia kay Jake habang naglalakad. Agad naman naglabasan ang iba't ibang reaksyon mula sa netizens, lalo't pareho sila nang galing sa kanilang hiwalayan kamakailan lamang. Matatandaan naging karelasyon ni Jake ang aktres na si Chi Filomeno, habang si Rabia naman ay dating naugnay sa aktor na si Jerry Gonzalez. Sa ngayon ay nanatiling tikom ang bibig ng dalawa at wala pa opisyal na pahayag hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, nag-anunsyo ang BINI ng kanilang bagong extended play o EP na pinamagatang Signals bilang pag-aanda sa kanilang inaabangang pagtatanga sa Coachella 2026. Nakatakdang ilabas ang EP sa April 9, 2026, isang araw bago ang kanilang debut sa nasabing International Music Festival. Itinuturing itong isang mahalagang hakbang para sa grupo dahil sila ang kauna-unahang all-Filipino act na makakapagtanga sa Coachella, isa sa pinakamalaking music festival sa buong mundo. Inaasahan na magpaparinig ang Signals ng panibagong tunog at direksyon ng grupo kasunod ng kanilang mga naunang kanta na tinangkilik ng fans. Para sa marami, ang paglabas ng EP ay hindi lamang isang comeback, kundi simbolo rin ng patuloy na pag-angat ng P-pop sa ibang bansa. Patuloy namang umaasa ang fans na mas makikilala pa ang musikang Pilipino sa international audience sa pamamagitan ng tagumpay ng BINI. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Roro Terminal. On air, online, on ground.